Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa Kabagan Santa Maria Bridge na nag-collapse noong nakaraang buwan matapos tumawid doon ang 3 overloaded na dump truck. Ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, 4 na sasakyan ang naapektuhan ng pag-collapse ng tulay habang 6 ang sugatan sa insidente. Magugunitang natapos ang konstruksyon ng Kabagan Santa Maria Bridge nito lamang Pebrero 1 ng kasalukuyang taon at nagkakahalaga ito ng 1.22 bilyong piso. Kaugnay nito, atin ang pakinggan ang naging media interview kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning, good morning. Eto nga, na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita niyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay.
So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman yung construction. Yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung pabigay. Wala nang plate eh. Ito. Baka na. Ande, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Oh, tama. Kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Ganyan. Hinila lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, Yeah. held liable. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Hindi national to national to. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga partly. load. Kasi ganun ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Alternative Education Program. Dahil dito, maaari nang makakuha ng degree ang mga Pilipino sa pamagitan ng non-traditional na pamamaraan dahil sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP. Sa ilalim ng ETIAP, tutukuyin at pag-aaralan kung anong kasing bigat na undergraduate level at special graduate programs mula sa mga pinag-aralan at karanasan nito. Pati ang work experience kasama rin sa titingnan kung anong academic degree ang kwalipikadong ibigay sa isang individual. Lahat ng Pilipino, nasa Pilipinas man o ibang bansa ay maaaring mag-apply ng equivalency at accreditation kung makukumpleto nila ang mga requirement. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pamahalaan hindi magpapakampante sa patuloy na pagbaba ng inflation. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na patuloy ang pagbabantay ng pamahalaan sa anumang magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang 2.1% February inflation outturn ang pinakamababang naitala mula noong October 2024.
Ayon kay Recto, hindi magpapakampante ang gobyerno kahit na patuloy ang downward trend ng inflation. Kabilang sa proactive interventions ng gobyerno ang pagbabawas ng maximum suggested retail price para sa imported na bigas sa 49 pesos kilogram simula Marso 2025 at ang pagsasabatas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na epektibong sumusuporta sa pag-unlad. Kasama rin sa diskarte ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law upang patatagin ang supply at presyo ng bigas, ang pag-aangkat ng isda at baboy para dagdagan ang lokal na supply, at ang patuloy na pagpapalabas ng bakuna sa African Swine Flu o ASF. Bukod pa rito, ang Energy Regulatory Commission o ERC ay nagpapatupad ng staggered electricity rate hikes para mabawasan ang inflationary impact sa mga consumers. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, muling pagbagal ng rice inflation nitong Pebrero, welcome naman sa Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Ikinalugod ng Department of Agriculture na italang mas mabagal na rice inflation sa bansa nitong Pebrero. Dati kasi sa tala ng Philippine Statistics Authority ay bumaba pa sa negative 4.9% ang inflation sa bigas mula sa negative 2.3% noong Enero. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, bunga ito ng sama-samang mga programa ng kagawaran para masiguro magiging abot kaya ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Kasama na rito ang pagpapatupad ng Rice for All program at ang paglalagay ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Inaasahan naman ng DA na bababa pa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Magsisimula pa lang kasi anyang maramdaman ang epekto ng food security emergency ngayong Marso. Naman natin yung impact ng food security emergency siguro ngayong March na starting ngayong March. So we can still expect na magkakaroon pa ng further reduction sa presyo ng bigas na coming. Yan ang tinig ni Asik de Mesa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inaasahang bababa ang presyo ng bigas at baboy ngayong buwan ng Marso. Ayon kay Communications Undersecretary and Press o PALAS Press Officer Claire Castro, iniulat ito ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa isang pulong sa Malacanang. Sabi ni Castro, posibleng bumaba sa 45 pesos kada kilo ang bigas sa March 31 habang maglalaro sa 350 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng baboy depende sa parte sa March 10. Ang sabi po ni Secretary Laurel ay bumaba po ang world price. Kung kakaroon po kasi ng pagtaas talaga ng bigas, ito po ay ang nagiging basehan po ang one of the factors dito ay yung world price. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagbagal ng inflation at pagbaba sa presyo ng bigas nitong Pebrero, ikinatuwa ng House Tax Chief. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Positibo ang pagtanggap ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda sa naitalang pagbagal ng inflation sa buwan ng Pebrero sa 2.1%. Ngunit mas magandang balitaan niya ang 5% year-on-year na pagbaba sa presyo ng bigas. Kailangan naman niya ipagpatuloy ang supply-affirming initiatives gaya ng farm inputs at pagpapabuti sa logistics gaya ng cold storage para sa benepisyo ng mga prutas at gulay. Mahalaga din anya na madagdagan ng mga pantalan at mapababa ang halaga ng inter-island trade. Mungkahi pa niya na amyenda ng cabotage law na nagbabawal sa mga foreign shipping companies na silbihan ng Philippine inter-island trade. Pagdating naman sa bumababang huli ng isda, itinulak ng House Tax Chief na palakasin ang aquaculture. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit 2,000 mga bakanteng trabaho naghihintay sa mga Pilipino ayon sa Clark Development Corporation. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nasa may 2,280 mga job vacancies ang inanunsyo ng Clark Development Corporation na maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho. Sa Malacanang briefing, sinabi ni Clark Development Corporation Communications Manager Astrud Aguinaldo na ang nabanggit na bakanteng trabaho ay iniaalok ng may 30 mamumuhunan. Ipinahayag ni Aguinaldo na bukod sa ICT industry at business process outsourcing ay may bukas din trabaho sila para sa mga engineers, technicians, welders, machine operators, human resource at may trabaho din sa warehouses. Mayroon ding bukas o opening sa aviation and healthcare, mga nurses at medtech. Ganon din sa physical therapies at maaaring ipadala ang application sa pamamagitan ng pagpunta sa jobs@clark.com. Pakinggan natin si Clark City Development Corporation Communications Manager Astrud Aguinaldo. To be exact, meron tayong 2,280 job vacancies mula sa 30 investors o locators. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga pulis na nagpapatrolya, pinag-iingat ng Philippine National Police o PNP mula sa matinding init ng panahon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Pinag-iingat ng Philippine National Police sa kanilang mga tauhan nagpapatrolya sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi dahil sa iba't ibang sakit na maaaring makuha ng mga ito gaya ng heat stroke, atake sa puso at heat exhaustion kung hindi maagapan. Ayon kay Police Regional Office Director at Concurrent PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo, mainam kung magbabaon ng mga pulis ng inuming tubig at sumilong kung kinakailangan. Kung ikaw ang iyong trabaho ay patrol officer at ang duty mo ay 12 hours, ay hindi naman kailangan 12 hours ay pumunta ka doon sa kainitan. Pwede rin naman from time to time ay sumilong. Sa panig naman ng PNP Highway Patrol Group, sinabi na tagapagsalita nitong si Police Lieutenant na Dame Malang na pinag-aaralan nila kung ibabalik ang pagpapasuot ng short pants. We will see to it kung ito po ay ma-approve sa higher headquarters. Ang ating pong approve lang dyan yung sublimation po natin na medyo malamig ang So isa po yan sa tinitignan po ng ating pong ng command group para po malaman at mas maging fit pa para sa ating mga personnel na patuloy po nagkakandak po ng mga operations dito po sa ating mga lansangan. Mula sa Kampo Krame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, muling pinagtibay ng Malacanang ang pagtutok ng gobyerno sa pagpapalakas ng self-reliant defense capability ng Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, dapat handa ang Pilipinas na depensahan ang sarili nito kahit may mga kaalyansa itong ibang bansa. Pahayag ito ng palasyo sa gitna ng ulat na pinuputol na ng Amerika ang military assistance nito sa Ukraine. Sabi ni Castro, may kakampi man tayo o wala, dapat kayang humarap ng Pilipinas laban sa mga banta. May alay tayo o wala tayong alay, kailangan din po nating i-prepare yung sarili natin. Yung AFP modernization ay talagang kailangan po natin yan para hindi naman tayo masyado umaasa sa ating mga allies. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nais ng Malacanang ang mas malalimang investigasyon sa bumagsak na tulay sa Isabela.
Ayon kay Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, lumabas kasi sa inisyal na resulta na under-design at maliliit na sasakyan lamang ang kaya nitong padaanin. Binigyang din ni Castro na dapat managot ang sinumang may pananagutan sa nangyaring pagtayo ng tulay hanggang sa pagkakabagsak nito. Hindi lamang po ang nakaraang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po, hanggang sa ngayon, kung sino po ang maaaring naging may liability dito. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kilusan ligtas malaria patuloy na isinusulong ng Pilipinas Shell Foundation Incorporated o PSFI upang mabawasan ang tumataas na bilang ng kaso ng malaria at dengue sa bansa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Patuloy na isinusulong ng Philippine Shell Foundation Incorporated o PSFI ang proyekto nitong kilusang ligtas malaria para makatulong sa pagbawas ng kaso ng mga nagkakaroon ng malaria at dengue sa bansa. Mahalagang protektahan ang mga bata dahil sa mas mahina nilang resistensya at mas mataas ang panganib ng komplikasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Antonio Bautista, ang direktor ng Global Fund ng Philippine Shell Foundation Incorporated. Movement Against Malaria Project ng Philippine Shell Foundation. Actually, nag-umpisa ito noong 1999 pa lamang sa Palawan. Kilusan ligtas malaria, tawag nito. Ngayon ko i-translate mo sa English, Movement Against Malaria. Ngayon, ang Palawan kasi ay isang probinsya sa ating bansa na kung saan marami talagang kaso ng malaria. Way back in 1999, nung nag-umpisa ito, isa po yung proyekto na ginawa ng PSFI kasama ang local government of Palawan. At dahil po sa pag-unsad ng proyekto at sa magandang accomplishment na nangyari dito, tayo po ay napagbigyan ng pagkakataon upang ito ay mai-expand sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP may paalala sa publiko hinggil sa pagdadala ng power bank sa kanilang mga biyahe. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga airline companies upang mapalawak ang kaalaman ng mga pasahero tungkol sa tamang pagdadala ng delikadong tuyong kalakal o yung tinatawag na dry goods sa mga biyahe sa himpapawid. Ayon kay CAAP Flight Operations Department Head Captain James Conner, ang nasabing hakbang ay bunsod ng mga naiulat na sa kanilang insidente kung saan hinihinalang nagdulot ng sunog sa eroplano ang mga power banks. Bagamat ituturing ito ang mga isolated cases, pinaalalahanan ng opisyal ang publiko na sumunod sa mga umiiral na regulasyon sa aviation security. Sa ilalim ng panuntunan ng CAAP, pinagbabawal ang paglalagay ng power bank sa check-in baggage. Maaari lamang itong dalhin sa hand carry luggage, ngunit may mga limitasyon. Ang power banks na hanggang 100 watt-hours ay pinapayagan ng walang paunang pahintulot. Ang power banks naman nasa pagitan ng 100 to 160 watt-hours ay nangangailangan ng aprobasyon ng airline, at ang mga power banks na higit 160 watt-hours ay mahigpit na ipinagbabawal. Muling nanawagan ng CAAP sa mga biyahero na tiyaking sumusunod sa tamang pagdadala ng kailang mga gamit upang maiwasan ang abala at mapanatili ang kaligtasan sa himpapawid. Mula pa rin sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi pagsasagawa ng impeachment trial habang naka-session break, suportado ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Sang-ayon si Senator Sherwin Gatchalian sa paninindigan ni Senate President Jesus Escudero na huwag magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte habang nakareses ang sesyon ng Kongreso. Naniniwala rin si Gatchalian na kailangang nasa sesyon ang Kongreso para ma-refer sa plenaryo ng Senado at formal na maapisuhan ng mga senador na may inakyat na articles of impeachment ang Kamara. Ganito anya ang ginawa sa impeachment case noon laban kina dating Pangulong Erap Estrada, dating Ombudsman Mercedes Gutierrez at dating Chief Justice Renato Corona. Suportado rin ng senador ang panukalang timetable ni SP Escudero para sa impeachment trial. Sa nasabing proposed timeline, maiharap sa plenaryo ng Senado ang articles of impeachment sa pagbabalik ng sesyon nila sa June at magsisimula naman ang aktwal na paglilitis sa Hulyo dahil sa mga gagawin pang submission ng mga dokumento at pre-trial. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga media organization pumirma ng Pledge of Commitment sa Commission on Elections o COMELEC para sa patas na halalan. Ang detalye ng balita ay ihahatid naman sa atin ni DK Zarate. Bago pumirma ng Pledge of Commitment, nagpalitan ng mga tanong, suhestyon ng mga media organization at COMELEC para matiyak ang integridad ng eleksyon. Kabilang sa dumalo sa opisina ng COMELEC sa Manila ang mga representative mula sa TV, radyo, print at online. Isa sa naging sentro ng paksa ang pagre-regulate sa mga survey ng kandidato kung paano ito binibigyang pansin ng media. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ginawa ang voluntaryong pagpaparehistro sa mga media entity upang hindi malabag ng kanilang probisyon. COMELEC guidelines ang tinatawag na freedom of expression, freedom of speech at right to information. Noong nakarang linggo, pumirma rin ng Pledge of Commitment sa COMELEC ang mga survey firm. Lumabas sa pagpupulong na may peking survey firm na nagsasagawa ng survey para mapaboran ang kandidato. Binigyang diin ni Garcia na sila ang hahabol sa mga peking ito sa tulong ng media, mga survey firm upang maiwasan ang irregularidad kung saan nagagamit ang survey sa election propaganda. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. One-stop information shop sa Ilocos Norte nabuksan sa Mariano Marcos State University. Ilang mga institusyon sa Ilocos Region nabigyan din ng ICT equipment mula sa DOST. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kagiddan tipan na ka Ilocata iti Ilocos Agricultural Resources and Development Center wano Ilardec one-stop information shop. Nagibunong pa itinasong opisina kadagiti nagduduma nga information communication and audiovisual equipment kadagiti member consortium dito Ilocos Region. Detagit kaspaset 85 million project ti Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resource Research and Development wenno DOST Picard. Segon ken ni project leader MMSU Professor Love Grace Campano, karaman gadagiti institusyon anay kan iti daytoy kat iti MMSU DA Philrice Batak Station, University of Northern Philippines, Ilocos Sur Polytechnic State College, North Luzon Polytechnic State College, DOST Provincial Science and Technology Office Ilocos Sur, Don Mariano Marcos State University, Pangasinan State University,
kan iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources One of Bufar, Region 1. Raman kadagiti equipment na naalada kad iti 55-inch Smart TV kan may sa laptop at dapat iti modem nga dantilod para iti may sa atawan tapno agtultuloy iti panak-access dagiti beneficiaryo kadagiti impormasyon. Manay iti dato ginatigot ni MMSU Vice President for Research and Development dagiti amin nga consortium member institutions nga ituloy da apapintasan ti panagsukiso ken teknolohiya para iti masangwanan. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. 3,000 delegado inaasahang makikibahagi sa darating na Region 1 Athletic Association Meet na gaganapin sa lalawigan ng La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nakasagaanan ti lokal gobyerno ti Baknotan La Union para iti panag-host na iti masungad a Region 1 Athletic Association no R1A Meet 2025. Maang iti payayam iton maso-adjust aginggat 15. Sigon kin Baknotan Mayor Divine Fontanilla, very historic winunapnuan pakasaritan ti hosting da iti R1A Meet gapata ti Baknotan ti kaunan a lokal a gobyerno iti Region 1 ngag-host iti aktibidad agsipod ta kadawyan a dagiti schools Division Office ti Agsarsarbi kas host. Sigon mat kinadap at Region 1 Regional Director Tolentino Aquino, manamnama at 3,000 atleta ken coaches manipod La Union, Pangasinan, Ilocos Sur ken Ilocos Norte ti Somali iti aktibidad. Impanamnama ti DepEd ken ti LGU Baknotan ti kinatalgad dagiti delegado. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 2025 Tax Campaign Kick-Off, matagumpay na naisagawa ng BIR sa Eastern Samar. Mga top taxpayer pinarangalan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinangunahan na Revenue District Officer Attorney Vicente Tadi han BIR Eastern Samar ang 2025 tax campaign kick-off sa probinsya nga gindumara Capitol Gym, Borongan City kasangkalop nga adlaw. Hati mga buhis na tapat tagumpay nating lahat panuyang kampanya nga kuhanan suportahan mga magburuhis. Pinaagihan pagbayad hinta mga buhis sa eksakto nga oras. Inin agud makalikom hinkaangayan nga pundoan gobyerno nga gagamiton na pagbawingan pagpaursan ekonomiya nasod. Hanasabing okasyon gintagan ng recognition ang 8 nga top business taxpayers ng top withholding agents sa probinsya nga hinlalakipan ang Department of Public Works and Highways kon DPWH, Provincial Government and Eastern Samar ng Eastern Samar Electric Cooperative. Ang mga taxpayer nga nagtambungan okasyon inanumpa nga nagpermaliwatin pledge of support ha mga programa nga inisyatiba han Bureau of Internal Revenue. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. 150 million pesos na halaga ng DA-PRDP project sa bayan ng Hilongos, Leyte sinimulan na. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Jevic Epiz. Padayon karon ang konstruksyon sa PRDP kon Philippine Rural Development Project nga Farm to Market Road sa Barangay Tambis, lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte nga nagtinguha sa paghatag og mas paspas og hapsay nga dalan alang sa mga mag-uma o residente sa naasoy nga lugar. Sa nakuha nato impormasyon gikan ni Engineer Diana Nodalo, MPDC Assistant, iyang gibutyag ang naasoy nga proyekto formal nga gisugdan niadtong buwan sa Enero sa kasamtangan nga tuig
o aduna kini kinatibuk ang pundo nga kapin 150 million peso gikan sa DA-PRDP o World Bank. Matud pa nga naasay nga proyekto sa kadakong tabang aron mapadali ang transportasyon sa mga produkto pang-agrikultura o makatabang sa ekonomiya sa komunidad o sa tibok lungsod. Samtang niadto niaging semana, personal nga gibisita o gitan-aw ni Mayor Manuel Villahermosa ang progreso sa naasoy nga proyekto kauban ang mga personal gikan sa engineering office o uban pang opisyal sa barangay. Pinagi sa padayong suporta ug monitoring sa LGU, masiguro nga ang proyekto mahuman sumala sa tukma nga plano o kalidad alang sa kayuhan sa mga hilongos nun. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Tourism o DOT sa Region 9 nakapagtala ng 51.6% pagtaas ng tourist arrival sa Zamboanga Peninsula. Narito si Shirley Espino para sa balita mula sa Zamboanga. Alegre reportado el Departamento de Turismo na Región 9 el más alto porciento de mga turista que visitan la región del año pasado. El DOT na niya reporta durante el kapihan sa Bagong Pilipinas kaya conduci na siyudad de Zamboanga kaya subi na 51.6% el número del mga turista que visitan la Zamboanga Peninsula por el año 2024. El 51.6% o 1.9 milyon tourist arrival del año pasado, más alto según compara del año 2023 que alcanza na 1.2 milyon. Este segundo número tadala mira el resulta de mga inisiativa del DOT y el progreso na región que tadali camino para mas conocer y visitar con el vale mga lugar na Zamboanga Peninsula. Desde na Orpid Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Danyo sa insidente ng sunog sa Caraga Region tumataas ng 19% bawat taon. Fire safety awareness mas pinaigting pa ng BFP Caraga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Naguna paghihapon ang electrical connection sa hinungdan sa sunog sa Caraga Region. Ikaduha ang wala na atiman nga mga haling ug ikatulo ang napasagdahan nga linuto. Giingon ni Bureau of Fire Protection Regional Director Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga, matag tuig gataas sa 19% ang kantidad sa damyos sa mga nasunog nga propriedad. Hinungdan nga tutok ang BFP Caraga sa pagpasabot sa mga lumulupyo sa ila usab nga kaakuhan para malikayan ang sunog ug maminusan ang damyos. Doble pa ning kamot usab para maminusan ang insidente sa sunog. Sa pagsaulog karong bulan sa Marso sa Fire Prevention Month, nagpatuman ng BFP Caraga sa Uplan Ligtas na Pamayanan, pagbansay sa Community Fire Auxiliary Group matag barangay ug ang pagpahigayon sa fire safety awareness ug demonstration sa pagpalong sa sunog sa mga tulunghaan aron iedukar ang mga estudyante. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. PhilHealth sa Region 10, mahigpit na ipinatutupad ang no co-payment policy sa rehiyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid.
Nananawagan si PhilHealth 10 Regional Vice President Delio Aceron II sa mga akreditadong ospital ug pasilidad sa rehiyon sa Northern Mindanao nga hugot nga ipatuman ang no co-payment policy alang sa mga pasyenteng naa sa basic o ward accommodations. Matud ni Aceron, kini sumala sa Section 9 sa Universal Healthcare Act nga nagtumong sa paghatag og libre nga batakang serbisyo medikal sa mga Pilipino, labi na sa mga nanginahanglan. Ang maong patakaran nagtumong sa pagsiguro nga walay dugang bayranan ang mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodations alang sa mga benepisyo nga ginalakip sa PhilHealth sa mga pampublikong ospital. Gisiguro sab sa PhilHealth nga padayon nga masaligan sa ilang mga miyembro ang mga benepisyo ug serbisyo nga gihatag sa maong ahensya. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo ngayon sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Umabot na ang rice import arrivals ng Pilipinas sa 500,000 metric tons batay sa huling datos nitong katapusan ng Pebrero. Ayon sa tala ng Bureau of Plant Industry o BPI, mahigit 500,000 metric tons ng shipment ng bigas ang pumasok sa bansa sa pinakahuling tala nitong Pebrero 27. Sumampa ang rice import nitong Pebrero sa mahigit 200,000 metric tons, 33.49% na mas mababa sa mahigit 300,000 metric tons na naitala noong kaparehong period ng nakaraang taon. Sa volume na dumating sa Pilipinas, ipinapakita ng datos ng BPI na mahigit 370,000 metric tons ay mula sa Vietnam, ang top supplier ng bigas ng Pilipinas. Sinundan ito ng Pakistan na may mahigit 60,000 metric tons at Thailand na may mahigit 53,000 metric tons. Nakatanggap din ang Pilipinas ng bigas mula sa ibang mga bansa tulad ng Myanmar, India at South Korea. Ayon pa sa BPI, nag-aproba at nag-issue ito ng 737 sanitary at phytosanitary import clearances o SPSICS para sa pagbili ng 722,201 metric tons ng imported rice. Kinakailangang mag-secure ang rice importers ng SPSIC mula sa BPI upang tiyaking lahat ng papasok na shipment ng bigas ay ligtas para ikonsumo ng tao at hayop. Paliwanag ng Department of Agriculture o DA, tumaas ang rice import dahil sa kaunting palay output, mababang taripa, pinsala ng El Nino at mas pinaigting na kampanya laban sa anti-smuggling. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bangsamoro Ministry of Finance, Budget and Management o MFBM ang bagong kasunduan nito sa Land Bank of the Philippines o Land Bank para sa pagpapadali ng financial management at accountability ng rehiyon. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, paghuhusayin ang Bangsamoro Treasury System on Disbursement. Payag ni MFBM Minister Obaida Pacasem, makatutulong ang kasunduan sa pangangasiwa sa cash flow at pagtatatag ng Treasury Single Account o TSA sa Bangsamoro Region. Binigyang diin ng opisyal na sa ilalim ng inisyatiba, layuning i-consolidate ang cash accounts, pagandahin ang fiscal discipline, i-streamline ang financial operation at palakasin ang government resources ng BARM. Umaasa ang magkabilang panig ng MFBM at Land Bank na magbubunga ang kasunduan ng kaunlarang pinansyal sa Bangsamoro Region. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Isinagawa ng Metro Pacific Tollways Corporation na MPTC ang groundbreaking ceremony ng 2.2 billion pesos NLEX C5 Northlink Section 1A. Isa itong proyektong pang-infrastruktura na inaasahang makatutulong sa pagluluwag ng trapiko sa kalsada lalo na sa eastern portion ng Quezon City. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Jose Maria Lim, ang bagong talagang pangulo ng MPTC, na layunin nilang tapusin ang 2 kilometrong kalsada sa loob lamang ng 12 buwan. Ang bahaging ito ng kalsada ay magpapahaba sa North Luzon Expressway o NLEX mula sa Mindanao Toll Plaza hanggang Quirino Highway sa pamamagitan ng all-weather elevated expressway. Pinili ang elevated design upang bawasan ang paggambala ng konstruksyon sa lokal na mga komunidad. Sa oras na makumpleto, babawasan ng expressway ang travel time sa pangunahing mga daan tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, Quirino Highway at Mindanao Avenue. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, malapit na rin gawin ang mga damit na Japanese clothing brand Uniqlo sa Pilipinas ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ipinresinta ni DTI Secretary Cristina Roque ang potensyal ng bansa na maging host ng pabrika ng popular na brand sa isang pulong kasama ang mga opisyal ng fast retailing company Uniqlo sa Tokyo, Japan. Ayon sa Trade Secretary, magiging kapaki-pakinabang sa kapwa bansa kung isasama ang Pilipinas sa programa dahil bukod sa mababawasan ng shipping time at gastos, mapapaganda rin ang sustainability effort sa pagbabawas sa carbon footprint. Batay sa website, ina-outsource ng Uniqlo ang produksyon nito sa mga pabrika sa China, Vietnam, Bangladesh, Indonesia at India. Kung magpapasya man ng Uniqlo na magtayo ng manufacturing site nito sa Pilipinas, tiniyak ni Roque na handa ang DTI na i-facilitate ang ugnayan sa mga weaving community, producer at designer upang makapagtatag ang brand ng local supply base. Upang pasimula ng potensyal na partnership, inimbitahan ng DTI Chief ang Uniqlo na magkaroon ng pop-up showcases sa mga stores sa bansa. Ani maaaring itampok dito ang mga sustainable local products na akba sa cultural exchange goals sa pagpapalakas ng diplomatic relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports kasama si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakakapit sa huli ang Token Text para kunin ang 93-85 Game 4 semifinals panalo laban sa Rain or Shine para lumapit sa pagpasok ng finals sa PBA Season 49 Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakas ang Tropang Giga sa matinding opensa na ipinamalas ni Elasto Painters import Dion Thompson at umasa sa tambalang Calvin Oftana at RR Pogoy para makuha ang 3-1 abante sa serye. Sumiklab si Oftana sa second half para magtapos ng may team high na 26 na puntos kahit isa lamang ang naipasok nito sa 3-point zone sa 5 pagtatangka. Habang nag-ambag naman si Pogoy ng 22 markers, 4 na rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 tapal. Nalimitahan lamang si Rondae Hollis Jefferson sa 17 puntos, subalit nakakuha naman ng 11 rebounds, 5 assists, 2 tapal at 1 steal.
Nagtapos naman ng may 44 na puntos si Thompson, sahog pa ang 13 rebounds, 1 assist at 1 steal kung saan limitado lamang ang suporta na nakuha ng Elasto Painters sa kanilang local players kung saan 6 na puntos lamang ang nagawa ni Andre Karakut habang 4 na puntos lamang ang nagawa ni Adrian Nocum. Sa naunang laban, siniguro ng Northport na ang pangarap nitong pumasok ng finals sa PBA Commissioner's Cup ay buhay pa. Ginawa ng top-seeded Batang Pier ang lahat para hindi mabokya ng Barangay Ginebra 108-103 at mapalawig pa ang kanilang semifinal series. Halos hindi naramdaman sa unang 3 laban, nagpakawala si Arvin Tolentino ng halos triple-double na may 20 puntos, 9 na rebounds at 11 assist kasama na ang 4 na steals para pangunahan ang local players ng Northport. Nakagawa naman ng team high si Import Kadim Jack ng may 39 na puntos, 15 rebounds at 5 assists habang nag-ambag sina William Navarro, Joshua Munson at Paulo Taha ng 16, 14 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, plano ng Philippine Basketball Association o PBA na magkaroon ng laban ang San Miguel kontra Meralco sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum para sa kanilang ika-50 anibersaryo sa Abril 19 o Abril 9. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang dalawang koponan ay magsusuot ng retro jerseys sa nasabing laban. Ayon kay Marshall, kausap na nila ang Philippine Sports Commission o PSC para sa naturang venue. Tanging ang San Miguel na lamang ang natitirang pioneer team sa liga, sila'y natalo ng Bolts sa Philippine Cup nitong nakaraang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig ng University of Santo Tomas ang kanilang winning streak sa 4 pagkatapos payukuin ang University of the Philippines 25-11, 25-23, 23-25 at 25-12 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nakalikom ng 22 puntos si Reg Jurado, kasama pa ang 8 excellent digs habang nakapagrehistro si Angge Poyos ng 21 puntos para sa Golden Tigresses. Pinangunahan naman ni Kian Olanggo ang UP na nagtala ng 18 puntos habang nagdagdag si Joan Monares ng 13 puntos kung saan bumagsak ang koponan sa 2-3 record. Dinomina naman ng Far Eastern University ang University of the East pagkaraan ng malamyang panimula 25-23, 25-19 at 25-20 para sa kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo. Nanguna si Gers Petalio para sa Lady Tamaraws na may 12 puntos habang kapwa sina Mitzi Panangin at Chenny Tagaod ay nagambag ng 11 puntos bawat isa para tulungan ang FEU na mapaganda ang kanilang record sa 3-2. Pinangunahan naman ni Casey Cepeda at Nessa Bangayan na kapwa nagtapos ng may 14 na puntos para sa wala pang panalo na Lady Warriors. Sa men's division, madaling dinispatcha ng UST ang UP 25-18, 25-19 at 25-11 habang nananatiling perpekto ang FEU pagkarang isweep ang UE 25-16, 25-23 at 25-19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Sports. Alamin naman natin ang mga latest chika sa segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-abang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagsisilbing magandang ehemplo ang ilang artista dahil sa kanilang pagsusumikap na magbayad ng buwis. Kinilala mismo ng Bureau of Internal Revenue bilang top celebrity taxpayers of 2024 ang mga celebrities na sina Vice Ganda, Julia Barreto at Catherine Bernardo. Ito ay sa pamamagitan ng naganap na tax campaign kick-off event sa Quezon City noong March 4. Bilang number 1 sa nasabing recognition, inahayag ni Vice ang kahalagahan ng paggamit ng tax sa kabutihan. Sabi nga niya, quote and unquote, tama po magbayad ng buwis. Obligado tayong magbayad ng buwis, dapat nating gawin yon. At pagkatapos nating magbayad ng buwis, karapatan din nating obligahin ang hawak ng buwis na binabayaran natin sa inya. At anya pa, hindi madali kung paano natin kinita ang pambabayad natin ng buwis. Tayo ay may karapatang magtatanong saan ang binabayaran nating buwis. At sa Facebook naman ay lubos ang pasasalamat ni Vice sa naturang ahensya. Sabi niya, quote and unquote, maraming salamat sa pagkilala sa akin bilang top taxpayer in BIR Quezon City for 2024. Obligasyon nating magbayad ng buwis at obligasyon din nating itanong kung saan napupunta ito. Yan ang kanyang caption sa Facebook. Samantala, ang sumunod kay Vice bilang top celebrity taxpayer ay si Juliana Bilandera ng Viva Artists Agency sa social media. Sa post ng naturang agency, Julia Barreto receives an award for being the second highest taxpayer in Quezon City at the BIR Quezon City Tax Campaign Kick-Off. Ang mga awardees rin sa event ay sina Catherine Bernardo, Kim Chu, Darren Espanto, Daniel Padilla, Janilyn Mercado, Dennis Trillo, Dingdong Dantes at ang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, grabe blessings this year. Yan ang inihayag ng actress na si Nadine Samonte dahil kasabay ng kanyang ika-37 kaarawan ay rarampa rin siya sa Milan Fashion Week. Ang mga ibibida niyang fashion clothing ay mula sa Pinoy fashion designer na si Norman Akuba. Sabi niya, quote and unquote, turning 37 tomorrow and I feel so blessed. Grabe blessings this year, say ng aktres sa kanyang Instagram page. Kalakip ang picture niya habang nasa beach. Pagbubunyag niya, quote and unquote, tomorrow I'll be walking here sa Milan for a Filipino designer and I'll be the finale. Can you imagine? Grabe, as in grabe. Nakakaiyak na sobrang gandang opportunity, pag-amin pa niya. At nabanggit din niya na bukod sa Milan ay babandera rin siya sa Paris Fashion Week sa March 9. Ika nga niya, quote and unquote, best birthday gift ever. I might not be lucky sa ibang bagay pero I'm so lucky to have this opportunity to have my family supporting me all the way. Sabi niya. At kasunod niya ay lubos niyang pinasalamatan ang kanyang mister na si Richard Chua sa pagsuporta nito sa kanyang journey bilang isang modelo. Sa isang separate post, proud na ibinida ng celebrity mom ang kanyang paglakad sa runway na suot ang isang elegant na black and gray Filipinian na dress. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, mahal pa rin ng kapamilya Hank actor at singer na si Sam Milby ang dating fiancé na si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Yan ang inamin ni Sam sa panayam sa kanya ng Fast Talk with Boy Abunda nitong March 3 kung saan napaiyak nga ang binata habang sinasagot ang mga tanong tungkol sa breakup nila ni Kat. Sa isang bahagi ng interview ni Tito Boy sa aktor, natanong ang viral na pag-iyak ni Catriona sa naganap na sold-out concert ng kaibigan nilang singer-songwriter na si TJ Monterde na
pareho nilang pinanood. Kwento ni Sam, alam niyang manonood din ng concert ni TJ si Catriona na nakapwesto malapit sa kanyang kinauupuan. Maraming nakapansin na tila quote and unquote, nonchalant ang reaksyon ni Sam nang i-flash sa screen sa venue ng concert ang umiyak na si Catriona habang kumakanta si TJ. Ang sabi dyan ng aktor na si Sam, quote and unquote, TJ, first off, I didn't know na ganun yung mga song niya. It was such a beautiful concert but it was really hard. A woman that I still love and care about is, I see a few seats away from me, is crying. I didn't know how to react. Yan yung kanyang panimulang paglilinaw. At dagdag pa ni Sam, mali ang akala ng ibang tao, quote-unquote. Sabi niya, if people thought I was comfortable, I was complete opposite. I was not comfortable during that concert. It's something that should be celebrated because it was a beautiful concert. My best friend was directing John Prats. It was a hard situation and I was kind of frozen at the time. It was easy at all, paglilinaw pa niya. At naisulat nga sa isang entertainment news website na bandera ang pag-iyak ni Sam nang mapag-usapan ang paghiwalay nila ni Catriona. Tanong tuloy ni Tito Boy sa kanya, how did it affect you? How did you handle the breakup? Na tinugon ni Sam, quote and unquote, honestly not well. And like I said, any breakup is not easy. It's hard to talk about yung breakup namin. It's something I didn't wanna talk about. I did an interview with MJ Felipe, ang tinutukoy dyan yung reporter ng ABS-CBN, which everyone knows about, and it was mainly to clear yung issue. Sabi yan ni Sam, isa na nga rito ay ang umano'y pagiging third party ng singer at kaibigan dati ni Sam Milby na si Moira de la Torre. Explika pa ng aktor, quote and quote, people wanna connect so many things and believe so many things na walang katotohanan, and I felt the need to clear yung issue na there was no third party, and yung sinasabi na ni Moira yung third party. I wanted to make clear it's something I actually didn't want to talk about. Sa amin ni Kat, we've always been private about our relationship. So, sinabi ni Sam, quote and unquote, and as a respect sa kanya, I don't still feel comfortable talking about our relationship. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Artista. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Naison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating OJT na si Henry Doblas ng Rizal Technological University. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.